At sa inyo po mga kapatid, magandang hapon po. Ako po ay nagpapasalamat sa po ng aking mga kapatid sa Isabela. Dahil sa kami po ay naging kabahagi ng pasasalamat niyo po sa Panginoon. No? Maraming salamat po at kami inyong naimbitahan. Kami po na inyong mga apo ay hindi nyo nakalimutan. Papa, salamat. Sige anak. Pakabait ka ha. So, ang ating pong tema is dwelling the house of the Lord forever. No? Sinabi po ni Haring David yung mga mabubuting bagay na ibibigay ng Panginoon sa kanya sa Psalms chapter 23. No? God's provisions for David even in the presence of his enemies. And David was sure enough that someday he will dwell in the house of the Lord forever. No? Gusto niyo po mag-special number ako? Joke lang po. Kasi ito po, kinakanta namin to nung kami nasa ACE. Ang tono po nito ay yung surely goodness and mercy shall follow me all the days of my life. Kasi yan po yung special number. Dapat lahat ng elders. Yan po kasi yung pinakamadaling paraan para ma-memorize ng mga estudyante yung mga verses sa Bible. Kaya halos lahat ng mga Psalms, inaawit namin yan. So napakaganda pong maging alaala ito. Sinabi pa po ni David sa Psalms chapter 27, one thing I have desired and will seek after, that I might dwell in the house of the Lord forever. And I will inquire in the temple of God. So mapasin po natin doon, may sinabing temple, may sinabing dwelling in the house of God. So nakita ko po doon isang futuristic view at isang temporal view. Since the time of David, wala pang temple, nandun po yung tabernacle, nandun sa loob yung Ark of the Covenant, doon sila nag-worship. Pero sinabi ni David na dinidesire niya na siya ay mamuhay o mapunta doon sa bahay o tahanan ng ating Panginoon. He was looking in the future. At nung tinayon ni Haring Solomon ang temple, I think doon siya nagsimula na mag-worship. Sabi niya doon ay, and I will dwell in the house of the Lord as long as I live. Napakaganda pong desire na dapat ay mayroon tayo niyan, mga kapatid. Habang tayo nandito sa lupa, ay mayroon tayo niyang ganyang desire. No? Ang title po ng aking message ay The Best Free House. Kasi habang papunta kami sa bahay ni Brother Eric, ang gaganda ng bahay. Kaya Brother Eric, may swimming pool pa yung bahay nila. No? Kaya lang, ang bahay na yan, siguro may higit 10 million, kulang pa. No? Lalo dito sa siyudad. And, lahat po sa atin nangangarap magkaroon ng magandang bahay. Magkaroon ng magandang tahanan para sa ating pamilya. No? But si David, kakaiba. Ang hinahanap ni Haring David ay yung dwelling place of the Lord. Amen. Dwelling house of the Lord. First mention po ng dwelling house of the Lord ay nasabi ni Jacob nung siya ay gumawa ng higaan doon sa Bethel. Bumaba yung mga angel, bumababa sa hagdanan. At sabi niya, this is none other than the house of God. At nangako siya doon, bibigay siya ng kanyang ikapo,
maglilingkod siya doon, mag-o-offer siya doon, pero hindi na sila nakabalik doon sapagkat sila ay naging captive o sila ay naging alipin sa bayan ng Egypt for more than, I think, 400 years. No? At nung sila ay lumabas doon, dire-diretso na sila sa Canaan from Egypt, at doon na sila namuhay, doon na rin naitayo ang templo. No? Ang kakaiba doon sa mga templo ng tinayo, no? Nung sabi ni Haring David, igagawa kita ng tahanan, Panginoon. Sabi ng Panginoon, hindi ako kailanman tumitira sa tahanan na gawa ng mga kamay. Amen. So anong bahay ang igagawa mo para sa akin? So since ang Panginoon ay nandoon sa Ark of the Covenant, doon siya bumababa, yung kanyang glory nandoon, and may tabernacle, tapos natatakpan pa yan ng kortina yung Holy of Holies. No? Ang nakakapunta lang doon ay mga priest, mga saserdote. But sad to say, yung templo na yan, dahil sa kasalanan ng tao, ay nawasak. Kasi sabi ng Panginoon kay Solomon, kung kayo ay magpapatuloy na susunod sa akin, sa aking mga kautusan, ako isa sa inyo at hindi ko kayo pababayaan. So logically, sila ay pinabayaan ng Panginoon na masakop na ibang bansa, sila ay maging biyak dahil sa katigasan ng kanilang ulo. Nagpapadala ng Panginoon ng propeta sa kanila, pinapatay nila. Tinayo ang templo panahon ni Ezra. Ezra chapter 3. At naitayo yun, sa Book of Malakay ay nagsabi ang Panginoon, kung ang mga tatay ay mayroong honor na gagaling sa mga anak, nasaan ang honor para sa akin? Diba? Kaya sabi ng Panginoon, ninanakawan niyo ako. Dahil sa kanilang temple worship noon, kasama doon yung pagbibigay ng ikapo, Old Testament time. At dahil sa kanilang ginagawa, sinaulan nila ang gawain ng Panginoon, hindi nila binigyan ng pagkain ng mga Levita. O, siguro, mga nangayayat ang mga Levita doon. Tapos, nung panahon ng Jesus Christ, ginawa nilang negosyo ang templo ng Panginoon. Nagpapalitan ng pera, nagbebentahan ng mga hayop. Kasi kapag malayo ka sa iyong lugar, mag-o-offer ka sa Panginoon, bibili ka doon. So, hindi pera yung ikapo. Bibili ka doon kung kalabaw. Bibili ka doon kung usa. Kaya tupa. Tapos yan yung offer mo sa Panginoon. Kaya lang, ginawa nilang bahay, kalakalan, ang simbahan ng Panginoon. Kaya doon pa lang, kung sa termino natin, isinuka na ng Panginoon ang gawain sa temple. Kaya noong AD 70, tuluyan ang nawasak ang temple na yun. Sabi ng mga disipulo sa Matthew chapter 24, Panginoon, nakikita mo ba ang gusali na yan? Parang gusto nila pagmalaki, napakaganda. Isipin mo yung patong-patong na bato doon, isang ganito siguro, ang laki. Marmol yun. So parang sinasabi nila, nakikita mo ba ang glory nitong temple nito? Sabi ng Panginoon, katotohanan sinasabi ko sa inyo, walang may iwang bato na nakapatong sa kanyang kapwa bato. That happened in 1887. At ngayon, inihintay pa rin po yan ng napakaraming Kristiyano. Darating pa rin yung tribulation, tapos pupunta doon sa langit, 1,000 taon, tapos bababa. So hindi po natin tatalakayin ngayon yan. Pero po yun ay tapos na. Ang hinihintay natin yung second coming ng Panginoon, kung kailan siya darating, kukunin tayo sa langit upang makasama. Amen. Ang ibibigay niya sa atin doon ay bahay na libre, walang bayad. Kaya the best free house na masusumpungan ng tao. So, kahit ang bahay ay libre, meron ding responsibility ang tao. No? Hindi naman sinabi, libre yung bahay doon. Hindi ka pumupunta. Ano ka lang doon sa iyong kubo. No? Hindi mo inaalam yung ano ang mga benefits o ano mga privilege meron ka sa bahay na yun. So, kahit may bahay ka, hindi mo siya na-enjoy.
So ganyan din po tayo mga Kristiyano. Sabi ni David, one thing I desire and will seek after ay siya ay manahan sa tahanan ng ating Panginoon. First, there must be a desire. No? Gusto po nating makasama ang ating Panginoon, pero kung wala naman sa puso natin yan, parang posibleng gugustuhin natin. No? So maraming tao talaga walang desire. Unang-una, makasama ang Panginoon. So kung ang desire ay magmumula sa atin, mga kapatid, meron ba tayong kakayahan? Paano naging libre kung manggagaling para sa ating magustuhan? So the desire itself is given to us by God. Amen. Sabi nga doon sa 2 Corinthians 2:14, the natural man receiveth not the things of the Spirit of God, for they are foolishness unto him. Neither can he know them, because they are spiritually discerned. So hindi natin madidesire ang anything na may kinalaman sa Panginoon kung hindi sa biyaya ng Panginoon. Even our faith, even our love, Amen. even our joy, even our long suffering, even our patience and perseverance comes from the Lord. Galatians 5:22. So there must be a desire. And there must also be a seeking after. The desire is the inward revolution in man. But seeking is the outward manifestation of that desire. No? Hindi ko alam kung ano ang nilalaman ng puso ni Brother Romel. Kung in love ba o hindi. Oh, yan na. Wala nakakaalam yan. It's his desire. Pero kapag siya'y gumawa na ng mga kaparaanan, paano ko ba mapapasagot yung aking minamahal? Ibibigay na ng rose yan. Gagawa na ng love letter yan. Gagawa na yan ng mga kaparaanan para siya'y mapansin, para siya'y magkaroon ng communication. Kasi yung kanyang desire, ini-express niya. Amen. So, ganoon din po sa ating buhay bilang mga mananampalataya. Mayroon pong nihanda ang Diyos sa atin na tahanan na kinakailangan nating makamtan. Pero, mas maganda na ang regalo ito ng Diyos sa atin, dinidesire din natin. Meron tayong expectation na makakamtan natin yun, ibibigay sa atin. At gumagawa din tayo ng kaparaanan, paano natin malalaman paano yan mapupunta sa atin. Bagamat yan ay given to us by free, kinakailangan nating ipakita, ating gawa, para paano natin ito makamtan. Dwelling in the house of the Lord forever. Desire is not enough. No? We must do something to enjoy these blessings of the Lord habang tayo nandito pa sa lupa. Ano po sabi ng Bible sa Book of Colossians? If then ye are risen with Christ, seek those things which are above, where Christ is seated at the right hand of God. There must be an action from us. Paano po natin malaman kung ano yung mga benefits na sa tahanan na yan? Seek. Alamin po natin ang kasulatan. Ano ba sinasabi ng Diyos kung ako'y nadoon? Anong aking madadatnan doon? Saan ba yung lugar na yun? Paano ako makakapunta doon? Bagamat tayo po'y walang magagawa sa mga bagay na yan, pero i-reveal sa atin ng Panginoon paano niya ginagawa. Sabi niya sa John chapter 14 verse 1, let not your heart be troubled. Ye believe in God, believe also in me. In my Father's house are many mansions. If it were not so, I would have told you, I go to prepare a place for you. If I prepare a place for you, I will come again, that where I am, there ye may be also. So yun po palang tahanan na yan na libre, yun po palang tahanan na yan na inaasam-asam ni Haring David, yan po pala ay inilaanan ng Diyos para sa atin
doon sa kabilang buhay. Kasi walang forever sa mundong ito eh. Kaya pag sinabing forever, hindi siya nauupo sa mundong ito. Ang mga templo, sinasabi niya, giniba na lahat. Itong templo na meron tayo ngayon, the Church of God, the House of God, the Church, so surrender din ng Panginoong Hesus doon sa langit sa Ama. And then we will be there forever and ever and ever. Amen. So how do we know? Paano tayo mabubuhay doon? Elder, paano kami mabubuhay sa langit? Paano na yung aming katawan? Pwede ba kaming mag-asawa ulit doon? Doon sa isang mansion, nilang titira doon. Buong pamilya ka ba? Buong lahi ko ba? Bakit ka kailangan mo mansion sa langit? Wala lamang ulang, bagyo doon. Walang araw. Hindi ka nga magugutom doon. Wala kang mesa, wala kang upuan. We will worship the Lord forever in His presence. Amen. The house, na sinasabi ng Panginoon, ay yung katawan na ibibigay sa atin. Tingnan po natin ang aklat ng 1 Thessalonians chapter 4. First Thessalonians chapter 4. Po pagkasabi ng Bible, sabi po sa verse 13, "But I would not have you to be ignorant, brethren, concerning them which are asleep, that you sorrow not, even as others which have no hope. For if we believe that Jesus died and rose again, even so them also which sleep in Jesus will God bring with Him." So if we are seeking the Word of God to know kung ano yung mga bagay-bagay na inanda sa atin ng Panginoon, in this passage, nakita po natin na tayo muling bubuhayin. Amen. No? Tayo ay ibabangon ng Panginoon. Kaya sabi niya, "I would not have you to be ignorant, brethren." So kung gusto po nating matuto, kung gusto po nating malaman ang kalooban ng Panginoon, we should seek ang mga bagay na may kinalaman po sa Kanya. Lahat ng bagay po na kailangan nating malaman sa mundo ay mayroong kasagutan. At yan ay nandito sa Biblia. Kung tayo po ay nahihirapan sa buhay, narito po ang kasagutan. Kung tayo naghihikahos, nandito ang kasagutan. Bilang Panginoon, seek ye first the kingdom of God, and all these things shall be added unto you. Nag-aalala tayo sa pagkain, nag-aalala tayo sa iinumin, nag-aalala tayo sa ating isusuot. Sabi ng Panginoon, tingnan mo ang mga ibon sa parang. Hindi naman nagtatrabaho yung mga hindi nag-iipon sa kanilang bangan, pero pinapakain ng Ama na nasa langit. Tingnan mo ang mga ulilis sa parang. Ni si Haring Solomon, hindi nakapagbihis ang ganyang karangalan. Kayo pa kaya? Nako, konti ang pananampalataya. Kaya sabi ng Panginoon, seek ye first the kingdom of God. Marami po tayong dapat pang malaman. At kung tayo lamang ay magkakaroon ng puso na hanapin ang mga bagay na ito, papakita sa atin ang Panginoon. Sabi ng Panginoon, seek and you will find. Knock and it shall be opened. Ask and it shall be given unto you. Kaya lang, mas tayo tayong focus sa gadgets. Hindi na tayo nakakapanalangin. Hindi na natin nalalaman ang problema sa pamilya. Anak, kamusta ka sa buong maghapon? May problema ka ba? Nahirapan ka ba sa pag-aaral? Baka yung mga anak natin hindi na kumakain sa eskwela dahil sa kaaral. Tapos pag-uwi, papagalitan pa natin. Paghugasin natin ang plato, paglabahin pa natin. We must also be considerate. Pero kung hindi natin alam ang kalooban ng Diyos, wala tayong gagawin kundi para sa ating sarili.
sa ating convenience, sa ating comfort, hindi natin alam ang kalooban ng Diyos, kaya yung buhay natin, ganito. Online tayo ng online, hindi natin napapansin, wala nang meeting sa simbahan. Wala nang prayer meeting, wala nang Sunday worship. Online na nga lang, wala pa. Nag-open ng Bible, hindi makita yung mukha, baka natutulog. Di ba? Naka-off. Hindi, online nga. Kaya lang, yung naka-off yung camera. Natutulog kung meron ka-chat pa na iba. Para masabi lang na nandun sa meeting. Di ba? So, kailangan po natin mga kapatid na malaman kung ano mga kalooban ng Diyos sa buhay natin. At makikita natin ang kanyang kalooban sa buhay natin kung magsisimula tayo na mag-aral, saliksikin ang kanyang mga salita. Agabi, ang init ng aming mga talakayan. May mga natatagong katanungan. Isipin niyo, imbis na yung pastor sana ang sasagot, natatanong pa sa iba. Imbis yung asawa sana makakasagot, natatanong pa sa iba. Nasaan po ang pagkukulang? Hindi tayo nagsasaliksik. No? Kontento na tayo, no? Tayo magpipreach, titingin na lang doon sa online. Handa na yung message, babasahin mo na lang. Hindi po natin napapansin mga kapatid yung mga pagkukulang sa ating pamilya, kahit sa simbahan, dahil yung ating puso ay hindi nakaanto sa Panginoon at hindi tayo gumagawa ng kaparaanan para tayo mas matuto pa. Pero yung mga gustong matuto at matututo pa yung mga yan. Darating panahon, mas magaling pa sa mga pastor nila ang mga yan. Amen. Di ba nakakahiya po sa mga elders yun? Na yung mga miyembro seekers, ang pastor hindi. Paalala po sa atin mga kapatid. We must seek the will of the Lord in our lives. So sabi ng Biblia, tayo ay babangon muli. Bibigyan tayo ng bagong katawan kasi yung ating katawan na ito hindi nababagay sa langit. Sabi ng Biblia, for if we believe that Jesus died and rose again, even so them also which sleep in Christ will God bring with Him. Kaya sabi doon sa John 14, that where I am, there ye may be also. Darating ba yung panahon na tayo may iwan? Darating daw ang Panginoong Hesus. Kukunin ang mga mananampalataya. Yung hindi daw faithful, may iwan. Yung hindi nagsisimba, may iwan. Yung hindi nagbabasa ng Bible, may iwan. May ganun po bang plano ng Panginoon? Samantalang sabi niya, sa panalangin niya, wala akong sino mang iwawala. John chapter 6. Sabi doon, John chapter 6. Yan po sabi ng Biblia. Isa po natin sa verse 26. Uh, 36 yata. 37. Kaya 37, sabi po dyan, all that the Father giveth me shall come to me, and him that cometh to me I will in no wise cast out. Verse 38, for I came down from heaven not to do mine own will, but the will of him that sent me. 39, and this is the Father's will which hath sent me, that of all which he hath given me I should lose nothing, but should raise it up again at the last day. Verse 40, and this is the will of him that sent me, that everyone that seeth the Son and believeth on him may have everlasting life, and I will raise him up at the last day. So, binigyan po tayo ng Panginoon ng assurance na sa huling araw, tayo ay babangon ng ating Panginoon.
Pagdating ng panahon, tayo bibigyan ng bagong katawan, tayo muling mabubuhay, tayo hindi na mamamatay, tayo hindi na mabubulok, tayo hindi na masasaktan, tayo hindi na masusugatan, tayo hindi na magugutom. Yan po yung dakilang pangako ng Diyos sa atin. Nung si Pedro ay tinawag ng Panginoon sa tabing dagat, makaway ang Panginoon. Nagtataka sila, sino kaya yun? Pagdating nila doon sa pampang, nakita nila ang Panginoon. Nag-iihaw ng isda, tapos meron nang nakaredy na tinapay. Nung sila ay kumakain, walang imikan, nagsalita ang Panginoon, Pedro, mas mahal mo ba ako sa mga bagay na ito? Sabi ni Pedro, nalalaman mo po, Panginoon. Sabi ng Panginoon, pakainin mo ang aking mga tupa. Tinanong na naman siya ng Panginoon, Pedro, mas mahal mo ba ako kaysa mga bagay na ito? Sabi ni Pedro, ikaw po nakakaalam. Pakainin mo ang aking mga tupa. Hanggang sa nakatatlong beses. Na-emphasize ng Panginoon ang commitment o ang kahalagahan ng commitment ni Pedro. Dahil minsan na siyang itinatuwa ni Pedro. 3 beses din tumilawak ang manok, 3 beses din siya pinagkaila ni Pedro. At nang ang Panginoong Jesus ay nandun na sa langit, o doon pa lang sa pagpapakuha sa kanya, si Pedro ay nandun na sa malayo, hindi na sumusunod sa Panginoon. Ang Panginoon ay nilibing, bumalik sila sa pangingisda. So ang pangingisda ay source of income nila para sila ay mabuhay. Nung dumating ang Panginoon, sabi niya, mas mahal mo ba ako kaysa mga? Kung tayo po ay may panawagan sa ating Panginoon, tayo po inihahanda ng ating Diyos sa tahanan na libre, sa tahanan na ibibigay niya sa atin. Magiging abala pa kaya tayo sa mga bagay na ang halaga ay hindi natin may kukumpara doon sa ibibigay ng Diyos sa atin. Tayo ba ay mawawala ng pag-asa sa buhay na ito kung alam natin sa kabila ay may mas malaking biyaya na ibibigay ng Diyos sa atin? Kung ang estudyante wala ng pang tuition fee, magbibigti na lang ba? Kung nabigo sa pag-ibig, maglalaso na lang ba? Kung dumaranas ng hirap sa buhay, babawi na lang ba ang kanyang buhay? Dahil ayaw mahirapan. Lagi po nating tandaan mga kapatid, anumang hirap ng ating buhay dito sa lupa, may inihanda ang Diyos sa atin na mas maganda na nandoon sa langit. Amen. Pasamantala lamang po ang ating hirap dito sa lupa. Meron minsan hindi pagkakaunawaan, mayroong tampuhan, pero ang Panginoon ay namatay para sa atin. Hindi sa mga bagay-bagay na pinag-aawayan natin. Mas mahalaga tayo kaysa anumang bagay na meron dito sa lupa. Kaya bilang pangwakas po mga kapatid, gusto nating makapunta o ma-enjoy ang tahanan ng Diyos kahit nandito pa lang tayo sa lupa, we must have that desire. We must have that means. We should seek the Lord. And we should anticipate na yung lugar na ibibigay sa atin ng Diyos is heavenly. Amen. No? Hindi siya makalupa, hindi siya mabubulok, at hindi siya mawawala. Sabi po sa Romans 8:30, Romans chapter 8, verse 30, sabi po doon, for whom He did foreknow, them He did also predestinate. Whom He did predestinate, them He also called. Whom He called, them He also justified. Whom He justified, them He also glorified. Ano po yung glorified? Futuristic pa lang yung nakikita ng Panginoon, pero sa kanyang panahon, sinasabi niya na tayo ay meron ng glorified body na nakahanda doon sa tao. Hindi na po yan kailan mawawala. Hindi na magbabago yung planong yan ng Diyos. Before the foundation of the world, nakilala na tayo ng Diyos.
Amen. He foreknew, He loved us beforehand with intimacy. Yung salitang foreknew, hindi lamang yung nangangahulugan na nakilala, nalaman. Kung si Eva at si Adan ay nagsama, sabi, and Adam knew his wife, and he conceived. Napakatindi ng kamandag ni Adan. Nakilala na si Eva, buntis agad. Di ba? Yung binabanggit po doon, intimate love. Before the foundation of the world, ang pag-ibig ng Diyos sa atin ay nagdurugdug na talaga. Hindi mapipigilan. Yun yung foreknowledge. Amen. Tapos tayo ay tinawag through regeneration. Dinastify tayo, pinawalang sala. Hindi pa nga tayo lumuluhod para humingi ng tawad. Nilinis na yung ating kasalanan. No? At pagkatapos, i-glorify niya tayo. Yung lahat ng bagay na plano ng Diyos, pinapalaala lang sa atin, pinapakita niya lang sa atin, tapos na step by step. No? Kaya kung ating hahanapin ang kanyang kalooban, makikita natin. Sabi sa Romans 13:11, knowing therefore the time now is, sabi doon, na yung ating kaligtasan ay nalalapit na, gumising na tayo sa pagkakatulog. Let us awake out of sleep, mga kapatid. Nagsasuffer ang gawain ng Diyos dahil sa ating katutulog-tulog. Tulog. Ito po yung nagsimula kaming magkaroon ng mga discussions. Ano ba yung predestination? Ano ba yung reprobation? Abay, halos walang tulog sa pag-aaral. Amen. Dahil napakahalaga ng salita ng Diyos. Hindi ka na nga nag-aaral, tapos nakikipagtalo ka pa, akala mong galing ko. Hindi ka naman nag-aaral. Diba? So marami pong bagay tayong matututunan. Tayo lang ay magsusumikap. Malapit na po yung panahon na tayo ay tutubusin ng Panginoon. Malapit na yung panahon na tayo kukunin ng Panginoon at dadali sa kanyang tao. Maging ready na ba? There must be always the desire in our hearts. There must be an attitude to seek the Lord. And there must be always an anticipation doon sa katawan o sa bahay na bibigay sa atin ng Diyos. Sa mga bagay na yan, mga kapatid, hindi tayo maliligaw. We will be strong, we will be knowledgeable, and we will be wise sa pagharap natin sa mga hamon sa mundo nito.